Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa ating lahat at sa ating Panginoon. At sa umagang ito ay tayo po ay natutuwa at nagagalak sapagkat si Brother Gilbert at ang kanyang pamilya ay muli nating nakasama. Amen? Amen. At patuloy natin inahakin ang patuloy na kumpletong kagalingan ng pagkakaloob sa Kanya. Amen? So, yan patuloy po nating ipapanalangin. At sa bubong ito ay ito po yung muling linggo na tatalakay natin ang theme natin for this month, resilience. Okay? Kung ang Tagalog po niyan ay pagiging matatag sa anumang hamon, sa anumang panahon na dumadating sa ating mga buhay. Kailangan tayong maging matatag. And as part of our review, ay tingnan natin kung natatandaan nyo, yung ating first Sunday ay ang pinag-usapan natin, rooted, not shaken. Okay? At yun ay kinuha natin in the book of Jeremiah, chapter 17, verse 8. Yung second Sunday natin ay pinamagatan natin, faith in the drought. Okay? Kung saan ay tinalakay natin yung iba't ibang pananampalataya sa panahon na kung saan ay tagtuyot sa ating mga buhay. At yung third Sunday natin, which is last Sunday, ay tinalakay natin, sabi niya, bent but not broken. Na kumbaga ay dinugupo, minsan ay natutumba, pero hindi kailanman naduduro. Amen? Bagkos naroroon sa biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin tayong tatayo at patuloy na mananangan doon sa kapangyarihan ng Diyos. Bent but not broken. And this last Sunday ay pag-uusapan po natin yung topic na fruitful through every season. Ang pagiging mabunga sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Alam po natin na iba't ibang klase ng panahon na meron tayo sa ating mga buhay. Ibig sabihin, iba-ibang klaseng sitwasyon na meron tayo sa buhay na ito. Amen? Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. In the book of Psalms, chapter 1, verse 1 to 3, sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyaan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. And in verse 3, sabi niya, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo, Diyos, na ang iyong mga salita na aming pong pagsasaluhan sa mga sandaling ito ay magatid sa amin ang panibagong lakas, panibagong kaalaman, at panibago, Diyos, na may apply namin, Panginoon, sa parang pang-araw-araw naming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Buksan mo ang pandinig, buksan mo ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Kumilos ka sa aming kalagitnaan at ikaw ang maghari sa amin. At kahit kailan ay hindi po namin papayagan o papaintulutan ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Bagkus o Diyos, ang kapangyarihan mo lamang ang malayang makagalaw dito sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, take charge sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Marimaw kayong marimaw ko. Sabi ko nila ay papunta na tayo sa tag-ulan. Okay? Bagamat yung panahon natin ngayon ay kakaiba. Diba ba? Minsan, uulan, minsan bigla na mga araw. Kaya ang dami yung nagkakasakit.
daming may sipon, ang daming inuubo because nag-a-adjust din kasi yung ating katawan doon sa weather na meron tayo. Okay? Kaya napakahalaga na tayo ay nag-iingat sa mga panahon ito sa ating sitwasyon sa ating mga buhay. Naalala niyo po ba or naranasan ninyo na kapag merong malalakas na bagyo na dumarating sa atin sa bansang ito, hindi na tawag nating super typhoon. Di po ba lahat tayo nasa loob ng bahay? Lahat tayo nakakubli sa ating mga tahanan. Yung bagyo naman dumarating lang yan, I think mga 2 oras, 3 oras, di po ba? Na talagang bumabayo sa ating mga bubungan o sa ating paligid. But afterwards, bigla na lang titigil yan. Anong ginagawa natin? Lumalabas tayo. Di po ba? Tinitingnan natin kung ano yung mga napinsala sa ating mga paligid. Kung yung may bubong pa ba tayo, kung wala na. Di po ba? O nadagdagan ba yung bubong na yan? Baka yung bubong ng kapitbahay mo ay lumipat pa sa bubong mo. Di po ba? So after ng strong typhoon hit, people walk outside to inspect the damage. At marami yung minsan, ang nakikita nating mga damages ay walang iba kundi yung mga puno na nakatanim sa ating paligid. At mapapansin natin, sa mga punong ito ay may mga natutumba at merong hindi. So we're very tall. So may mga puno na makikita nating, okay itong puno na to matatag to Sa kabila ng matindi at malakas na bagyo, nakuha pa rin niyang tumayo. Di po ba? So, some look healthy, yet lying on the ground. Ganda-ganda naman ang puno na to. Ang ayos-ayos naman, pero bakit siya pa yung natumba? Di ba? But in the middle of all distraction, meron pong isang puno na nabali ang sanga, maaring naputol yung ibang part ng kanyang sanga, but still, ang puno na ito ay nakatayo. Meron pong nagtatanong minsan, bakit ito lang ang hindi bumagsak? Bakit lahat ng nasa paligid niya ay nakatayo? Hindi yun dahil ito ang pinakamaganda na puno. Hindi dahil ito ang pinakamatibay na puno, kundi dahil ito ang pinakamalalim ang ugat na puno. Minsan tayo ay binabayo ng malalakas na bagyo ng buhay. Yes, minsan nalalagasan tayo. Napipilayan, natutumba, kinakabaan, natatakot. Pero ang pinakamaganda doon ay nananatili tayo nakatayo. Ano man ang bagyo na ating pagdaanan. Church, storms reveal what sunshine cannot. Anybody can praise God when life is easy. Madali ho kasing magpuri, madaling sumamba sa Panginoon kapag ang buhay ay payapa. Anybody can smile when everything is working or okay. But the storms expose the roots. Kapag dumadating na ang mga batitinding pag-uga at bagyo sa ating mga buhay, dun nasusubok ang tatag ng isang tao. Today, God is asking, how many lives do you have? Hindi ho yan ang tinatanong ng Diyos. Kung gaano ka kadami ng daon. Ang tinatanong ng Diyos, gaano kalalim ang iyong mga ugat. Dahil at the end of the day, mawala man lahat ng daon mo,
Mawala man lahat ng sanga mo, but still, ang pinaka-importante, nakatayo ka pa rin. Amen? Eh, nung saysay nga, nalago-lago ng buhok mo. Di ba? Di ba? So, ang importante ay nakatayo ka pa din. Nandun pa rin ang iyong pananampalataya. Nandun pa rin ang iyong pag-asa sa Panginoon. Paano po ba tayo magiging matatag? Sa gitna at tayo magiging mabunga sa gitna ng mga bagyo o tagtuyot ng ating mga buhay. Sabi natin, maging mabunga, at sabi ng topic natin, maging mabunga daw tayo sa lahat ng uri ng panahon sa ating mga buhay. Paano tayo magiging mabunga kapag dumadating tayo sa ganitong punto o anumang season na meron ka sa buhay na ito? Number 1, be fruitfully by choosing the right path. Kapag tama ang iyong nilalakaran, tiyak magiging matatag ka. Sa talataong binasa natin, sabi niya, doon sa verse 1, sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Okay? So, sabi niya, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyaan niya'y sumunod sa katutusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Now, makikita natin yon na sinasabi natin dito, blessed is the man who does not walk or stand or sit. Notice the progression. 3 bagay lang ho yan. Walk, stand, and sit. Unti-unti kang nahuhulog, ganun rin ang kasalanan. Hindi mo namamalaya, nagduduel ka na pala. Hindi ka agad bumabagsak. Nagsisimula lang sa maliliit. Isang compromise, isang sikretong kasalanan, isang wrong influence, hanggang maging lifestyle mo. Be fruitful by choosing the right path. Nagtitiyakin mo sa iyong sarili na tama ang iyong nilalakad. Amen? Titiyakin mo sa iyong sarili na hindi ka nagkakamali ng iyong lakad. Kasi kapag mali yung ating paglakad, tiyak, mapapahamak po tayo. Hindi o lahat ng kasama mo ay dadalhin ka sa destiny mo. Kaya minsan kailangan pinipili natin yung mga taong nakakasalamuha at nakakasama natin. Amen? Hindi o lahat ay pwedeng maging magandang impluwensya sa atin. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo namumunga ay ang maling environment. Hindi kasi matatag. Hindi maayos yung kinabibilangan nating environment sa buhay. Parang cellphone lang ho yan. Kahit gaano kaganda ang unit mo, kung palagi kang nakakabit sa isang sirang charger, hindi rin ito tatagal. Dahil akala mo, nag-charge ka. Akala mo, nandoon yung battery, pumapasok doon sa battery mo. Pero hindi mo alam, wala pala yun. Ang tawag ko dyan, wrong influence drains sa spiritual life. Kapag mali yung ating pamumuhay, tiyak, babagsak tayo. At hindi tayo talaga mamumunga ng gusto. Ask yourself, sino ang pinakamalakas na impluensya sa buhay mo? Social media ba?
Naalala niyo yung findings ng findings ng mga nag-iimbestiga kung bakit yung bata ay namaril ng kanyang kapwa mga bata? Anong na-influence siya? Nakikita nila sa kanilang investigasyon na ito ay nakuha nila sa isang games, sa isang social media games, at ginaya nila. Doon ba nakabase yung ating influensya? Alam niyo po ba yung yung influensya? Kung ano nagagawa nito? Nanonood ka lang ng TV, nakita mo yung commercial ng soft drinks. Maya-maya pakiramdam mo, gusto mo nang uminom ng soft drinks. Di mo ba? Ang gagawin mo, pupunta ka na sa kapitbahay mo na may tindahan ng soft drinks. Bibili ka na ng soft drinks. Ganun ang tawag doon, influence. Naaakit ka, nai-influensyaan ka. Di mo ba? Matutulog ka na lang, biglang nag-commercial yung McDonald's. Ano gusto mong burger? Di mo ba? So, anong gagawin mo? Magpapadeliver ka ngayon ng burger. Ganun doon ang tawag dyan, influence. Kung ano nakikita mo, kung ano naririnig mo, napaprocess yon sa utak mo, and later on, nagiging desire mo na siya. At kapag nagiging desire mo na siya, hindi ka na mapapakali hanggat hindi mo siya napapasabi. Di po ba? Sino dito yung mahilig mag-window shopping ang tawag doon eh? Yung maya may binabalikan ka sa mall. Pero hindi mo talaga siya makuha-kuha. Hindi mo siya mabili-bili. Binibisita mo lang. Pero hindi ka titigil hanggang hindi napapasa iyo. Di mo ba? For example, may nakita kang magandang sapatos. Eh, hindi can't afford pa. Sinisilip-silip mo lang yan. Di mo ba? Pero kung ay nabili na, wala na ho kaming stock. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa ibang mall. Asan pa ba yung mga branch nyo? Di ba? Or kaya, minsan ako ginagawa ko, pinapatawag ko pa sila sa mga branch nila. Meron po ba kayong available? Baka may available kayo sa ganitong branch nyo. Ang ganito, natawag naman yan. Di ba? So hindi ka titigil. Kaanggat hindi napapasa iyo yung isang bagay, ang tawag mo dyan, influence. Okay? So, yun po ba ang paraan? Yun po ba yung pinakamalakas sa atin? Lalo na ngayon, napakalakas ng social media. Sabi nga ho nila, yung communication po natin ay hindi na nagiging mayaman. Hindi na tayo nagiging mayaman sa communication. Bakit? Pwede kayong nasa isang bahay, mairaraos ang magkapon nang hindi kayo nag-uusap. Happy na kayo na kumakali-kalikot lang kayo ng cellphone ninyo. At mayat-maya, nagkakausap lang kayo, kakain na. Yun lang. Gumisan ka, hindi, sige, mauna na kayo. Di ba? O kahit na nandun ka pa rin sa pagkainan, yun pa rin. Tawag mo pa rin. Hindi po ba? Kasi kayo magkakaibigan, uy, magkita-kita naman tayo, tagal na natin di nagkikita. Pero nung magkakasama na, hindi pa rin nag-uusap, kanya-kanya pa rin pindot ng mga cellphone, kanya-kanya pa rin pagbubrowse ng kung ano-ano. Hindi na ho ganun kayaman ang komunikasyon natin. Dahil sa impluensya ng social media. Kayang mabuhay ng bata maghapon nang hindi kasama ang magulang basta may hawak lang siyang cellphone. Eh kung minsan kasi, ano din naman tayo eh, pasaway din tayo mga magulang eh. Para wala lang makulit sa bahay, di mo ba? Para wala lang istorbo, eto, laruin mo yan. Ikaw pa talaga yung magtuturo. Para lang walang mag-istorbo sa'yo. At magawa mo lang yung gusto mong gawin. Di po ba? With this, hindi po siya healthy para sa panahon natin ngayon. Ano ang nag-i-influensya sa'yo? Barkada?
Anong klaseng barkada meron ka? Wala naman nung masama sa pagkakaroon ng barkada. Eh masarap nga, the more, the merrier. Di po ba? Abang dumadami ang kaibigan mo, mas masaya. But ang tanong, anong klaseng kaibigan meron ka? Nakakapag-impluensya ba ito ng maganda sa iyo or hindi? Saan ka ba nito dinadala or saan mo sila dinadala? Maaaring katrabaho. Yan ang influensya mo. O ano ang influence mo? Si Lord ba? Ang Diyos ba ang iyong influence sa buhay mo? Napakahalaga yung buhay na hinaharap natin upang maging mabunga, titiyakin natin na tama yung ating daan na pinipili sa buhay. Dahil kapag hindi maliligaw tayo at wala magiging bunga sa ating pananampalataya. Amen? Okay, next. Be fruitful by delighting in God's Word. Maging mabunga sa pamamagitan ng ating pagbababad sa salita ng Diyos. In Psalms 1:2, na binasa natin kanina, sabi niya, His delight is the law of the Lord. Balikan natin ulit. Ayun, sabi niya, sa halip, kasiyaan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw-araw. So, ano makikita natin doon? Sabi niya, binubulay-bulay niya ito araw-araw. So, meaning, sabi niya, i-reads. Pero hindi lang niya ito binabasa. Sabi niya, magkaiba ho yun yung binabasa mo lang kesa doon sa pinagbubulay-bulayan mo. Magkaiba ho yung read doon sa delights. Maraming nagbabasa, kakaunti ang nag-i-enjoy. Bakit? Pag nabasa mo po, tapos na. Pero pag pinagbulay-bulayan mo ito, ninanamnam mo siya. Ine-enjoy mo siya. Naranasan nyo ba dito yung kumain kayo, yung basta makakain lang? Kasi nagmamadali ka, ninuya mo lang yung pagkain, nilunok mo lang pala, di ba? Pero wala kang pakialam sa lasa nito. Ang importante, nakakain ka. Magkaiba ho yun yung kumain ka, pero yung ninanamnam mo, yung kinakain mo. Alin ang mas masarap doon? Yung kumain ka lang o na-enjoy mo yung kinain mo kasi ninamnam mo siya? Enjoy. Di ba ba? So, minsan, nagbabasa lang tayo, pero hindi natin na-enjoy. Delight means, hindi ito obligasyon, pero ito ay isang relasyon. Delight means, hindi lang checklist, pero ito ay ginagawa mo dahil gusto mo at nandun yung pagmamahal mo dito. So napakahalaga na tayo ay nakababad, hindi lamang nagbabasa, kundi binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Bakit daw isang nanay ay nagluluto araw-araw? Dahil ba kailangan niyang magluto talaga? Kundi dahil mahal niya ang pamilya niya. Amen? Ano ba yung purpose niya? Bakit talaga kayo nagluluto? Di ba? Kasi kung nagluluto ka dahil para sa tingin mo, obligasyon mo yun, mali yun. Di ba? Kasi ang isang tao, bakit ang isang nanay, kaya siya nagluluto, unang-una, mahal niya talaga ang pamilya niya. Kaya pinagluluto niya. Amen? At hindi siya papayag na ang luto niya ay bara-bara lang.
titiyakin niya na ang luto niya ay talagang masasarapan ang pamilya niya. Yun ang tawag doon, pagluluto na merong pagmamahal. Amen? So iba yun, magkaiba yung nagluto ka lang, nairaos lang. Di po ba? So, ganun din naman po ang pagbabasa ng Bible. Hindi para matapos lang ang devotion or masabi lang na nagde-devotion ka. Kundi para makasama ang Diyos, meditating means hindi lang binabasa, dinadala mo ang salita ng Diyos na ito sa puso mo buong araw. Naalala niyo yung paborito niyong kanta? Kahit walang tugtog, kinakanta niyo siya. Lalo na pag nasa banyo na kayo. Di ba ba? At lalo na kapag pag naririnig mo yun, meron tayong tinatawag na LSS na ako. Di ba? So, kahit walang time kumanta, kinakanta mo yun. Kasi favorite mo yun. So, ganun din ang salita ng Diyos. Hindi mo maiwasang kantahin o namnamin ang bagay nito. Kung gusto mo maging fruitful, hindi sapat ang Sunday feeding. Kailangan may Monday hanggang Saturday feeding. So hindi ho sapat na tuwing linggo lang tayo nakikinig o nagbabasa ng Biblia. Why? Papayag ba kayo na isang beses lang kayo kakain maghapon? Hindi, di ba? Ano mangyayari sa inyo? Magugutom kayo. Dapat ganun din sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat pumapayag na tuwing linggo lang tayo kakain. At pagkatapos, babay na at mag-aantay na lang tayo ng panibagong linggo para makinig ng salita ng Diyos. So napakahalaga ho na tayo ay babad at pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Next, be fruitful by staying rooted in God. Be fruitful by staying rooted in God. And Psalms 1 verse 3 sabi niya, "He shall be like a tree planted by the streams of waters." Notice, hindi niya sinabing wild tree. Ano sabi niya? Planted tree. Pag sinabi natin planted, dalawang yan ha, magkaiba ho yung isang puno na tumubo lang. Okay? Kesa sa isang puno na itinanim. So ang sabi niya dito, "He shall be like a tree planted." Ibig sabihin, tinanim talaga siya. Sinadya talaga siyang itanim. So ibig sabihin, may intention. Okay? May placement. Sinasabi niya, alam niya kung saan niya ito itatanim. Hindi lang basta nakakita siya ng lupa, dito, pwede na to. Di po ba, yung mga wild tree na tinatawag natin, tumutubo na lang yan kung saan-saan nila gustong tumubo. Pero ang isang planted tree ay pinag-iisipan mo kung saan siya itatanim or ilalagay. Ibig sabihin, may source. Ang source ng puno, hindi lang ang ulan, kundi ang stream. Kaya kahit walang ulan, may tubig pa rin. Nagigets siya ibig ko sabihin? Kayo ba, pag ba nagtatanim kayo, pinag-aaralan nyo ba kung saan nyo itatanim ang isang bagay? Like for example, may mga puno po kasi or halaman na gusto nila as in super mainit talaga. Naka-expose sila sa init. So kapag tinanim mo sila doon sa may lilim, hindi yan maganda ang pagkakatubo. Pero may mga halaman na takot doon sa arawan, na naka-expose sila doon sa araw. So anong ginagawa mo?
Itatanim mo siya doon sa may lilim. So, ibig sabihin, nilalagay mo, pinuposisyon mo ang halaman upang siya ay lumago. Same with our life. Kailangan nakaposisyon tayo. Planted yung ating pagkakatubo. Amen? So, ang source mo ba ay ano? Emosyon, salary, ministry, madali tayong matutuyo. Pero kung ang source natin ay si Lord, may peace kahit walang increase. Amen? May joy kahit may trials. Kahit dumadating tayo sa pagsubok ng buhay, nandun pa rin yung joy natin. And then, be fruitful even in the hard season. Dapat tayong maging mabunga kahit medyo hindi kagandahan ng panahon. Pansinin, hindi sinabing always fruiting. Sinasabi niya in season. May iba't ibang season ang buhay. May panahon na ayos lang lahat. May panahon ho na hindi talaga. Di ba ano sabi doon? Season of waiting. Season of loss. May mga ganun. Tayong pinagdadaanan sa buhay. Merong season of abundance. Akala mo wala nang katapusan ng grasya ng Diyos. Ang blessing ng Lord. Kaya ginagawa mo, one day millionaire ka. Gastos dito, gastos doon, bigay dito, bigay gayon. Alam mo, walang katapusan. Kasi yun yung season mo ng abundance. Di po ba? Pero kaya nga tayo mga Pinoy, meron tayong kasabihan eh. Ano sabi natin? Hindi araw-araw, Pasko. Di po ba? Kasi iba-iba talaga ang season. Minsan season of healing. Ito yung tamang panahon para gumaling ka. Para maging maayos ang kalusugan mo. Season of pruning. Ito naman yung pagtatatis talaga. Hindi lahat o ng season ay harvest. Pero lahat ng season, merong may purpose po yung lahat. So anumang season mo ngayon, anumang sitwasyon mo ngayon, anumang pinagdadaanan ko sa ngayon, ang tawag dyan, season. Pero may purpose. May dahilan ng Diyos. Bakit mo yan pinagdadaanan? At bakit yan ang season mo ngayon? Let us remember in John chapter 15, reminds us that God prunes fruitful branches. Hindi para saktan, kundi para mas dumami ang bunga. Sino dito nagtanim ng talbos ng kamote? Ayan, di po ba? Ano turo sa atin? Para dumami ang matatalbos natin, anong gagawin mo? Kailangan talbusan mo siya. At habang tinatalbusan mo yan, mas lalong lumalaki at mas lalong dumadami ang nakukuha. Ganon din o minsan ang pinagdadaanan natin sa buhay. Minsan kinukurot lang tayo ng Diyos. Tinatalbos tayo ng Diyos para mas dumami pa. Para mas lumago pa tayo. At para mas lumali pa ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. And then, God can keep you green when others dry. Nakikita niyo yung puno? Dalawang mukha. Di po ba? God can keep you green when others dry up. Ano pipiliin niyo dyan? Di ba? So Psalms 1 says, His lips also shall not wither. Hindi ibig sabihin, wala nang problema. Hindi ibig sabihin, hindi ka na madaling mawala ng pag-asa.
May mga tao, konting problema lang, give up agad. Pero ang rooted believer, nasasaktan, pero hindi sumusuko. Umiiyak, pero hindi pero patuloy pa rin siya sa kanyang buhay. Amen? Ulitin ko, hindi ho ibig sabihin na kapag tayo ay naging Kristiyano o tumanggap kay Jesus, ay hindi ho nangangahulugan na wala ng problema. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka madaling mawalan ng pag-asa, pero may mga tao kasi konting problema lang, tumba agad. Pero ang rooted believer, kahit o nasasaktan, pero hindi yan susuko. Katulad ng pinag-aralan natin last Sunday. Tinutumba, pero hindi natutulo. Umiiyak, pero nagpapatuloy. Amen? Imagine in Joe today, if God walked into this church carrying a basket, hindi niya itatanong kung ilang taong ka ng Kristiyano. Hindi rin niya itatanong kung anong ministry ang mga awak mo. Hindi rin niya itatanong kung gaano nakadami ang naibigay mong tulong sa simbahan. Instead, he quietly walked in every life looking for approval. Titingnan niya kung anong bunga meron ka. Fruit of love, meron ka ba neto? Fruit of joy, meron ka ba neto? May makukuha ba sa iyo ang Diyos na yan? May ma-harvest ba sa iyo ang Diyos na yan? Fruit of peace, fruit of patience, kindness, forgiveness, faithfulness. Kabisado itong mga to, ha? Yung, ilan nga to? Yan, 9 fruits of the Holy Spirit. Kabisado nyo ba? Sige nga, pikit. And then, sabihin niyo yan, nung kabisado talaga. Di ba? So, love, joy, peace, patience, kindness, forgiveness, faithfulness, or self-control. Can you imagine that? Kung ang Panginoon ay naririto ngayon, ito ba yung mga bunga ng Espiritu na makukuha niya sa atin? What He will find fruit to you. O baka puro dahon lang ang makukuha niya sa iyo, pero walang bunga. Leaves, ang mga dahon mo ay nagpapa-impress yan. Pero kapag meron kang bunga, ibig sabihin, blessing ka. And God is looking, hindi ho naghahanap ang Diyos ng daon. Ang hinahanap po ng Diyos, bunga. Making sure na may nakikitang bunga ang Diyos sa atin. Upang sa ganon, maging biyaya at maging pagpapala po tayo sa bawat isa. Ang Psalms 1 po ay nagtuturo ng larawan ng isang taong matuwid. Pero kung titingnan natin ang sarili natin, lahat tayo ay nagkulang. May panahon na lumalakad tayo sa maling landas. May panahon na mas pilit natin ang sariling kagustuhan kaysa sa Diyos. Kaya ang tunay na pag-asa natin ay hindi ang sarili nating kabutihan. Si Jesus
ang tunay na matuwid, siya ang nabuhay ng walang kasalanan at nagbigay ng kanyang buhay sa krus para sa atin. Kapag nananatili tayo kay Kristo, doon nagsisimula ang totoong tunay na pagiging mabuhay. Ano sabi ng John chapter 15 verse 5? Apart from me, you can do nothing. So kung tayo ay malayo sa piling ng Diyos, kahit kailan, wala tayong makukuha at magagawa ang anuman. Ang talagang source ay ang Panginoon. Upang magbunga tayo ng maayos sa ating mundo. Tayo pong lahat ay tumayo. Baka ho kasi may mga season ka ngayon na kung minsan ay nakakaramdam ka ng pagod. May mga season ho na kung minsan ay problemado tayo ng gusto. May mga season ho na kung minsan financially struggle tayo. Kulang ang mga gastusin sa atin. May mga season ho na kung minsan ay broken tayo. Huwag mong isipin na tapos na ang kwento mo. Hindi ka matutuyo. Maaaring hindi pa panahon ng ani, pero darating ang panahon ng buhay. Manatili ka lang sa Kanya. Manatili ka lang sa Kanya at darating ang panahon ng buhay. Habang buhay, ika'y mabuti magpatay lahat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti lahat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, lahat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may
yung ating pinagdadaanan sa buhay, palagi nating isipin na mayroong isang napakabuting Diyos. Gaano man kadilim, gaano man kalabo, minsan di natin naiintindihan yun. Bakit nangyayari? Bakit natin siya kailangan pagdaanan? Pero isang bagay ang dapat natin palaging tatandaan, na mayroong isang Diyos na napakabuti. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Anumang season meron kami, anumang panahon meron kami, alam po namin na mabuti ka, Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka magpapabayang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kasama ka po namin. At kapag dumadaan kami sa iba't ibang pagsubok ng buhay, palagi mo kaming paalala-alan ng isang dakilang bagay, O Diyos. Walang iba kundi ang iyong kabutihan. Nawa, O Diyos, patuloy mong ilagay sa aming mga puso na anumang laban meron kami, hindi kami nag-iisa, sapagkat ang kabutihan mo ang siya pa rin mananaig sa aming mga Panginoon. Maraming salamat,